kadiliman, sa lilim ng kamatayan, ngayon'y naliliwanagan. Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at mga alagad ay nagpunta sa Kapernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Siya sa kanila na parang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga iskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit inutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nauutusan niya pati ang masamang espiritu at sinusunod naman siya at mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, kagaya ng aking nabanggit sa pasimula ng ating pagdiriwang sa umagang ito, tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. At alam natin na sa araw din na ito, ipinagdiriwang po natin ang linggo ng salita ng Diyos, Sunday of the Word of God. At alam natin bilang mga Katoliko, ang salita ng Diyos ay mahalaga. Mahalaga sa ating pananampalataya at higit sa lahat, mahalaga sa ating buhay. Hayaan po ninyo sa umagang ito na simulan po natin ang ating pagninilay sa isang simpleng katanungan. Sino po sa inyo ang may Biblia? May pag-aari ng Bible? Sino po ang mga may Bible sa inyo? Pakitaas nga ang kamay. Yung iba po walang Bible. No? Marahil bawat Katoliko may kanya-kanyang Bible. Alam niyo po, mura na lamang po ang Bible ngayon. No? Less than 200 pesos, may mabibili na po tayong Biblia. Mas mahal pa nga minsan yung panload natin eh. Diba? No? Sino po ulit ang mga may Bible? Pakitaas nga po ang kamay. Marami, no? Sino po sa inyo, pag tinanong po kayo, nasaan ang Bible ninyo? Saan nakalagay? Sa altar, very proud pa yan. Sa altar po, sa altar, nakalagay yung Bible namin. Ito po yung huling katanungan.
Sino po ang nagbabasa sa inyo ng Bible araw-araw? At least kahit papano may iilan. Kaya may assignment po ako. Mamaya ho, pag uwi ho ninyo ng bahay, hanapin po ninyo yung Bible ninyo. Punasan po ninyo. Baka puno na ng alikabok. Ano po? Kung mahalaga ang Biblia, kung mahalaga ang salita ng Diyos, dapat pinagtutuunan at binibigyan natin ng oras upang ito ay basahin. 3 bagay mga kapatid. Ano ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating buhay? Una, ang salita ng Diyos ang nagbibigay pag-asa at nagpaparamdam sa atin ng tunay na pag-ibig ng Diyos. Kung titingnan po natin ang mga kwento sa Biblia, hindi naman naging perpekto ang buhay. Marami din silang unos na hinarap, marami din silang problemang hinarap sa buhay, marami ding pagkatalo na hinarap sa buhay. Pero sa bandang dulo, mas namutawi ang pag-ibig ng Diyos. At yun marahil ang ipinapaalala sa atin ng salita ng Diyos, na sa buhay natin, meron din tayong hirap, meron din tayong unos. Pero kung nandoon yung hirap at unos na hinaharap natin sa ating buhay, pinapaalala sa atin na huwag tayong mawalan ng pag-asa. Dahil alam natin na kasama natin ang Diyos, alam natin na hindi tayo iiwan ng Diyos, at alam natin hindi tayo pababayaan ng Diyos. Mga kapatid, kapag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, ipinapaalala sa atin na kapiling at kasama natin ang Diyos. Kaya, wag nating sabihin, ayokong magbasa ng Biblia, mahaba. Pero yan ho yung mga oras na nangungusap sa atin ng Diyos at pinapaalahanan tayo na siya ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa. At yung pag-asang ipinagkakaloob niya, ipinaparamdam sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, may mga pagkakataon na ayaw nating basahin ang salita ng Diyos. Bakit? Mahaba. Bakit? Hindi maganda ang kwento. Kaya nga minsan, mas binibigyan pa nating pansin magbasa ng mga walang kabuluhan o walang kwenta sa buhay. Mas gusto pa nating basahin ang kwento ng buhay ng iba kaysa ang kwento ng pagliligtas ng Diyos. Mas gusto pa natin pakinggan ng mga chismis kaysa pakinggan ng salita ng Diyos. Pero mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalala ang salita ng Diyos, nagpapaalala at nagbibigay sa atin ng pag-asa at pinapaalahanan tayo ng pagmamahal ng Diyos para sa atin. Pangalawa, ang salita ng Diyos ang tunay at siyang gumagabay sa buhay natin. Marami, sabi ko nga ho sa inyo kanina, ang tanong ko, sino ang nagbabasa ng Biblia? Iilan na lamang. Bakit? Minsan kasi dinidepende nila ang buhay nila sa iba't ibang mga paraan. Maraming mga tao dumidepende sa mga makasalanang buhay. Dito po sa loob ng simbahan, magsisimba. Pero paglabas ng simbahan, maniniwala sa mga pampaswerte. Pero mga kapatid, pinapaalahanan po tayo na kung tayo ay naniniwala sa Diyos, ibig sabihin, hinahayaan din natin ng Diyos, lalong-lalo na ang kanyang salita, na gumabay sa ating buhay. Dahil ang salita ng Diyos, dadalhin tayo sa tamang landas, sa tamang lugar, at hindi tayo maliligaw. Bakit ba maraming naliligaw sa mundong ito? Dahil ayaw maniwala sa salita ng Diyos. Bakit bang maraming taong naliligaw sa mundong ito? Dahil hindi pinagkakatiwalaan ang salita ng Diyos. Mga kapatid,
sa paggawa natin ng pagpili at desisyon araw-araw, hayaan natin ang salita ng Diyos ang gumabay. Dahil dadalhin niya tayo sa tamang landas. Ang salita ng Diyos gumagabay. Panghuli, ang salita ng Diyos ay hindi nananatiling salita, kundi ang salita ng Diyos buhay. Tandaan po natin, isang buwan na ho ang nakakalipas nung ipagdiwang po natin ng Kapaskuhan. At ano po ang sinabi natin noong nakaraang Kapaskuhan? Na si Jesus ang salitang nagkatawang tao. Ang salita ng nabuhay. Ibig sabihin, tunay ngang buhay ang salita ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Paano? Dahil tunay niyang isinabuhay ang salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi natatapos sa pagbabasa lamang at pakikinig lamang sa salita ng Diyos ang buhay natin bilang mga Kristiyano. Ang pinakamahalaga ay kung paano nating isinasabuhay ang turo ni Jesus. Kung paanong sumasalamin sa ating buhay ang turo ng Diyos. Maraming mga tao, oo nga, araw-araw nakikinig ng salita ng Diyos. Maraming mga tao, araw-araw ngang nagbabasa ng salita ng Diyos. Pero pagkatapos, anong nangyayari? Masama pa din ang ugali. Hindi pa rin nagbago, hindi pa rin gumagawa ng mabuti. Nagiging walang saysay ang salita ng Diyos sa buhay natin kung hindi natin kayang isabuhay ang turo ni Jesus. Mga kapatid, ang salita ay hindi nanatiling salita, kundi ang salita na ipakikita sa ating paggawa, sa ating pagkilos. Kaya kung mahalaga ang salita ng Diyos sa buhay natin bilang Katoliko at Kristiyano, dapat isalang-alang din natin na dapat siyang isabuhay sa buhay at puso natin. Mahalaga ang salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa at nagpaparamdam ng pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, mahalaga ang salita ng Diyos dahil siya ang gumagabay at gagabay sa buhay natin. At pangatlo, tunay ng magiging makabuluhan ang salita ng Diyos kung tunay nating maisasabuhay ang salita ng Diyos sa ating mga sarili. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, nawa maalala po natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay ang boses ng Diyos na nangungusap sa atin, nagpapaalala na buhay ang pag-asa, buhay ang pag-ibig, at siya ang gumagabay. At kung siya ang gumagabay, nawa sa ating lahat, makita si Jesus. Makita ang buhay ni Jesus sa ating pagkilos, paggawa, at sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Amen.